Hello Virgo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Virgo. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo. Solid natin yon dahil masyadong marami. Ito ang kukunin natin. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo. Subscribe po kayo sa page or kung sa YouTube nanonood, subscribe lang po dito sa account para maabutan nyo yung pag-upload ng bagong reading. Kasi nagbavari medyo late nga ako ngayon. Pasensya na busy. Pero maaaring yung susunod na reading ang siyang relatable para sa atin. And maaaring doon mag-make sense. Pero kung wala pa rin, okay lang yan. Pwedeng, marami naman tarot readers out there. Pwedeng sa deck kasi na yan, yung card lang na yan, ang makarelate tayo. Pwedeng sa oracle lang, which is sa dulo, advice from the universe. O pwede naman dito sa deck na ito, which is yung mga clarification. Okay, Ten of Swords. Something is pwedeng you are letting go of something, napapagod na, magdedesisyon na parang iwaksi ang mga bagay na hindi na nakatutulong para sa'yo. Pwedeng nasobrahan na sa, sobra-sobra na yung overthinking, pero parang nuknukan na, lagpas-lagpas na doon. Tingnan mo, ang daming hands na nag-aayos ng buhok niya. Kumbaga, parang I only want to be pretty, I just want this to be okay. Tapos, ang dami pang nakikialam, ang dami nakikisawsaw. Too many cooks in the kitchen. Pero, maraming nakikialam kay Virgo. Nahihirapan si Virgo na mag-isip na, alam mo yun, overthinker na nga si Virgo. Tapos, madadagdagan pa ng mga kung ano-anong boses sa paligid. Kung ano-anong kamay na nakikialam. And so, it brings, parang, napapagod na yung utak ni Virgo. Kumbaga, parang ang dami ng nakikialam, whether that is indirect na pakikialam o directly nakikialam. Meron kasing iba na nakikialam, hindi nila sasabihin sa'yo, pero nakikialam sila sa life mo, ganyan. Yung mga subtle lang na mga sabi na pahaging na parang may condescension sa mga decisions na ginagawa mo, parang bakit mo ginagawa yan? O kaya, parang hindi ba mas maganda na ganito? Pero, yon nakakadagdag siya sa iniisip pa. Ang dami na nga iniisip ni Virgo, dadagdag pa. Dami pang dumadagdag. And this is Page of Pentacles. I don't know kung may kinatatampuhan ka ngayon, Virgo. Pwedeng yung partner mo, pwedeng yung friends mo, nagtatampo ka. You are very much in your emotions. Saktong-sakto kasi Pisces season eh. So parang you are highly sensitive. You are very much in touch with your emotions na parang ayoko na po. Parang, hindi pa ba matatapos 'to? Gusto ko nang tapusin 'to. Gusto mong sigawan yung mga voices around you na nakikialam. Ang daming nakikialam, ang daming nakikisawsaw. Tapos, ito pa yung mentally draining ang mga ganap sa buhay ni Virgo ngayon. Hindi nakakatulong ang mga tao sa paligid, ang daming sinasabi, pero nagsistay siya. Pwedeng overwork si Virgo, exhausted. Kasi overthinker na nga, alam mo yun. Overthinker na nga times 2 o kaya times 10 of overthinking si Virgo ngayon. Hindi magandang card na makita ito, pero ito medyo, itong dalawang to, medyo parang, pero malalagpasan na eh. Kasi itong, hindi maganda tong dalawang cards na to see together. Kasi ito parang, ayan o, parang galit na galit siya doon sa bagay na wala namang kalaban-laban.
parang gustong pumatay ni Virgo sa inis siguro. Pero ang maganda dun ay parang nagsisimula mo ng ma-acknowledge na whatever you're feeling right now is not that emotion na will define you. You can do better than that. Parang ganun. And then ito naman, Eight of Cups, having this in reverse is you may be in a situation na you truly do not want or you do not like or nakakairita na, pero parang wala kang choice. I say parang walang choice kasi may choice ka talaga. Pero at this point, at this time, at this current circumstances, it's not something that you can leave. Whether it's a relationship in work or relationship in love life, it's something na you can't let go of right now. Kumbaga, parang tingnan mo yan, no? Parang may cage siya, may mga blackbirds na naiipon doon. It could be something na grudge, holding a grudge towards something or towards someone. Tampo nga eh, yan, no? May kinatatampuhan si Virgo, may tinatago siya na hindi magandang pakiramdam ngayon. Pwedeng tampo from tampo sa mga kaibigan, tampo sa partner, merong hindi nakakatulong kay Virgo. Pero alam niya, alam mo sa sarili mo na walang lugar na magtampo ka. Pero kung tatanungin ka, yung soul mo tatanungin, masasabi mo talaga nagtatampo ka and masama yung loob mo sa ibang tao or may certain group or may certain individual na tampo ka. And hindi mo siya aaminin. Hindi mo siya aminin. There's this person in your life, pwede ikaw to, pwedeng Libra, Aquarius, Libra, or Gemini. Pwede din naman energy mo to. Energy to ng isang tao na very forthright, very prangka, uh, strong personality, matalino na sasabihin niya kung ano yung nasa isip niya. Detached siya sa mga any drama. Parang ikaw in the mood for drama ka ngayon, pero itong taong to parang ayaw niya ng drama. Babae siya na mas matanda sa'yo, pero not necessarily babae na mas matanda. Basta ganun yung energy niya. Detached siya sa emotions. Anything emotional na involvement, whether trabaho o love situation, hindi siya focused doon. Focus lang siya doon sa reason and how we can move things forward. So she is very much very intellectual in using her voice of reason. His or her voice of reason. Pwedeng friend mo yan. Pwede ding nanay mo yan. Pwedeng older sister mo yan. Something is negotiable and it feels like work situation. Pwede din na love situation actually. Pero you were in a better place and you are choosing na i-discount o parang well yun na yun magbigay ng discount. Alam mo, binibenta ka, iba sa inyo may binibenta, nilolowball ka, payag ka na magpa-lowball. Ganun yung energy na yan. And sa relationships naman or love situation, um, pwedeng pumapayag ka, ganun din, lowball, pumapayag ka na i-accept yung offer na alam mong hindi mo deserve, alam mong you deserve better, pero i-accept mo na para matapos na, or para wala ka nang iisipin, para hindi na dumagdag sa iisipin mo. Parang sige na nga, ganun. Sige na nga, payag na nga ako, pero hindi talaga maganda yung offer. Pwede din naman na pay yan, tapos payag ka sa mataas na pay, pero alam mo naman na nakaka-burn out yung role. Something has to change in your life, pero I feel that itong change na to, hindi siya bagong change. Matagal mo nang alam, matagal ka nang may issue dyan sa bagay na yan, pero for some reason, ayaw mong tapusin, ayaw mong i-deal with, ayaw mong harapin. Hinihimo ka ni universe na stop sulking and just close that chapter. Pwedeng iba sa inyo nagtsatsaga sa isang relationship na hindi niya naman gusto, something has to change, pero
ang pinipili mo magpa-lowball lang, di okay lang yan. Parang magbago din yan, mga ganyan. It's time for you to reevaluate kasi there are things in your life na hindi ka na masaya or nababurn out ka na, exhausted, pagod na, pwedeng napapaaway, mental anguish, di na makatulog, pwedeng ganyan. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi mo na aalis until uh, ma-reach yung certain financial goal o hinihintay mo lang, let's say, hinihintay mo lang yung promotion, hinihintay mo lang yung bonus, hinihintay mo lang end of the year para umalis na. So ngayon, Virgo is channeling that patience para i-reap niya yung benefits ng parang tinatanim niya ngayon. So, pwede din na si Virgo talagang kagustuhan niya na magtanim lang, magsumikap, ayusin ng um, trabaho, at aalis na lang siya by the time na oras na para mag-harvest. Kasi may tinatanim, may binibuild na something big si Virgo or pinag-iipunan, pwedeng ganyan. So, kung trabaho ito, hindi ka pa makaalis kasi nga may pinag-iipunan ka pa, or pwede din naman na hindi ka makaalis kasi papatayo ka ng bahay, ganun. For some reason, naalala ko yung It Ends With Us dito. Hindi naman siya, ewan ko napanood niyo yun or nabasa niyo yung book. Nabasa ko yung book, napanood ko din. Hindi naman siya sa abuse. Pero medyo, naalala ko kasi yung presence nito, naalala ko yung ate ni Kyle, kasi 'di ba naging friend niya. Yung ate ni Kyle, parang yun yung instrument para yumabong yung flower business ni Te, ni Blake Lively, ni Lily. Kasi very instrumental tong tao na to. Kung hindi ikaw yan, yung rational individual na uh, full of logic, detached sa emotional side, and actually, ang lagi kong description dyan, cold-hearted bitch. Kung hindi ikaw yan, pwede kasi na ate yan ng friend mo, somebody older than you, dati mong boss, or basta mas matanda sa'yo, kapatid mo, ganyan. Very instrumental siya para ipaalala sa'yo kung ano yung gusto mo talagang achievein sa buhay. Pwedeng siya yung magiging instrumental para maging voice of reason mo talaga at sabihin sa'yo na you could be in a wrong situation na you have to leave and it is just bringing you resentment and overthinking, pinapagod lang yung utak mo. And you have to decide, you have to reevaluate your choices or reevaluate your options, reevaluate din yung kung ano yung, asan ka na in your life right now, yan ba talaga yung gusto mo. Yung tao na yan, yung maging instrumental para din ipaalala sa'yo, nung bata kayo, ito yung gusto mo, parang looking back to the past, ano yung gusto mo mangyari noon na parang hindi mo isinasakatuparan ngayon. Parang iba yung pinupurso mo ngayon. And itong pinupurso mo ngayon is something na hindi aligned doon sa gusto ng soul mo. It is nice to be patient and reap yung benefits as you, parang ipon-ipon lang, pero eventually, ito lalo na to, kasi world card to eh, reversed pa siya, hindi pa siya fully na execute. There's something in your life na kailangan mo ng talikuran o isarado yung chapter, sarado yung kabanata na yon. Kasi something has to change and ayaw mong baguhin. Pwede kasi na yung worth mo is always negotiable or pwedeng yung self-doubt mo is creeping in. Parang feeling mo, I have nowhere to go uh, I have nowhere to go kapag umalis ako dito. So, might as well, tiisin ko na lang to, ipon-ipon, and bahala na si Batman. Kahit mapagod ako, magtampo ako. Pero alam mo, overarching energy mo, core energy mo, Virgo, is closing it. Closing that mental anguish, closing that overthinking. I mean, hindi natin maalis yung overthinking ni Virgo, pero whatever it is na parang holding you down, exhaustion, ganyan, overthinking, di na makatulog sa isang bagay, it's time for you to let that go.
this person will be instrumental para ma-let go mo yan. Kung hindi yan ibang tao, hindi mo makikilala kung sino yung tao na yan, it could be you or yung energy ng parang detaching from the situation na parang wala namang ibang dinala sa'yo kundi resentment. So, mag-detach ka doon and then focus on building something para lumakas yung loob mo na mag-build ng wealth o kaya para lumakas yung loob mo na umalis na sa sitwasyon na hindi na nagsiserve sa'yo. Kunin natin advice ni Universe. Intentional stillness, pahinga ka daw. Winter time is a time of hibernation. It's a period of rest and building momentum. I feel din na nandito ka rin sa phase na ito ngayon. I don't feel like you will take action anytime soon. So maganda yon kung iisipin mo na hindi mo na ako kikilos, pag-iisipan ko muna mabuti. Overthink ko muna yung in-overthink ko. So, be intentional sa pag-pause muna and pagplano and pag-iisip ng bagay kung paano ka parang graceful exit. Paplanuhin yung graceful exit. Kasi eventually, kailangan mo talagang isara yan. Maybe this March magkakaroon ng realization na, oo nga, kailangan kong isara to, kailangan ko nang tapusin to, kailangan ko i-reevaluate saan na ba ako papunta, at kailangan ko munang, parang wag muna akong todo bigay. Kasi something has to change. If you're in a relationship, pwede din kasi na rose-tinted glasses lang yan. Parang you are staying kasi uh, childhood sweetheart mo yung jowa mo ngayon. Parang sayang na bibreakin mo siya kahit pagod na pagod ka na. So, detach. Yung energy nito, have that as an inspiration, detach. And while you plan how to detach, yan, okay lang na take a step back or mag-pause muna and pag-isipan. Think things through. Pero wag mo naman tambayan yung overthinking kasi maraming nako-compromise habang wala kang ginagawang aksyon. Okay? Okay lang na hindi kumilos ngayon. Yan ang message ng universe. Intentional stillness. Pero mag-quarter 2 na, set an ultimatum siguro na, okay, pahinga muna ako like 1 month. And then, by month 2, kailangan may plano na ako on how I can move forward. So, yun. So, iwan ko na yun doon, Virgo. Salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!